What's up mga Chris, mga atis? Welcome back sa akin channel. This is Chris Alan. At ngayong araw papanoorin natin yung official trailer ng pinakabagong series na produce ng TV5. At ito yung Lumuhod Ka sa Lupa na isang remake and adaptation sa TV na pinagbibidan ni Kiko Estrada at Sara Lapati. So with no further ado, let's watch the video and later I'll be giving my reaction and opinion on the said trailer. So let's go! Batas na batas ang dating pinaniniwalaan. Ang responsibilidad nyo sa barangay, ibigay nyo. Umaasa kayo sa mga vendors dito. Umaasa kayo! Ba't kayo kalaban yung maninda ko? Okay, sabi ko muna kayo ha. Ngunit dahil sa isang kasakiman, Halila ako sa meeting kasama ang mga investors ng Freeport. Mamadali na sila. Sineserve na yung demand letter para magsilayas na yung mga squatter na vendors. Itutuloy pala ni Dad tsaka ng papa mo yung Freeport site. Legal naman eh. Paano yung mga buhay ng mga magpipirwisyong vendors doon? Hayop ka talaga, Benito. Paglalaban namin ang karapatan namin. Handa mo yung mga bata. Dakilang namin sa kalat ng paling. pinaluhod sa lupa na walang kalaban-laban. Igaganti ko yung nanay ko. Tanging dahas ang nagsilbing batas. Huwag niyo patamaan yung kotse! Nandiyan ang anak ko! Mga inuwi! Mercy Balmores, ikaw yung magiging kapayaran ng tatay mo sa lahat ng kasalanan niya. Miguel, I can't bear the thought na she's out there with those criminals. Mahal na mahal ko si Mercy. Hindi ako papayag na may mangyari sa kanya masama. At nang umiral ang batas ng pag-ibig, Gusto ko maging magkaibigan tayo. muling nahatulan ng kamatayan. Napatunayan ng korting ito na ikay nagkasala. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya naigagante. May mas mahalaga pa kaysa sa dahas. Ano yan? Patuwiran. May tao sa labas. Hinahanap si Mercy. Pero muling mabubuhay para magiganti laban sa mga mapangapi. Ngayong Abril, buong ipinagmamalaking inihahandog ng TV5 at Sari-Sari, isang produksyon ng Studio Viva, ang isang kwento ng paghihiganti na abot hanggang langit. Pinagsama-sama ang iba't ibang henerasyon sa aksyon at drama. Pagbibidahan ni Sid Lucero, And I want Mercy at all costs. Ren Escanio, Lalaban tayo kay Balmores. Tayong dalawa. at Sara Labati. Pangako mo sa akin na pupunta ka. Bakit hindi ka nagpakita, Norman? At sa kanyang kauna-unahang seryeng pagbibidahan bilang Norman de la Cruz, Kiko Estrada, mula sa orihinal na obra ni Carlo J. Caparas. Ang batas ay may tuturing na epektibong sandata laban sa iyong mga kalaban. Hindi mo kakailanganin na gumamit ng dahas upang sila'y mapatumba. Mula ngayon, ako na si Abra Espiritu. Pababagsakin na kita, Benito, Miguel, at ang inyong buong pamilya. Sa direksyon ni na Albert S. Langitan at Roderick T. Lindaya. Simula ng paghatol. Carlo J. Caparas, Lumuhod Ka sa Lupa. Okay, tayo ko napanood natin yung official trailer ng Lumuhod Ka sa Lupa na produce ng TV5 at parang collaboration ng TV5 with Viva Films or mas kilala bilang Viva Studios. So, wow. Honestly, maganda yung nakita ko sa trailer. Technically speaking, cinematography, sounds, music, everything maganda and tigalitad at mukhang hindi siya yung putyo-putyo lang na serye. And alam naman natin yan because it's Viva.
Viva has been producing mga tikalita na series, lalo na nung nandun pa sila sa GMA dati, nung they are producing mga series for GMA. And no doubt, tapos mga malalaking artista pa yung mga naisama nila dito, especially when it comes to supporting, diba? Mga malalaking artista. And yan, so galing. I like everything, action scenes, action shots, camera shots, mga ganun, ang ganda. Siguro ang isang issue ko lang dito yung set decoration, kasi may mga scene na ako nakita na parang hindi nila masyadong pinag-isipan yung set or yung location, na parang mukhang pinilit or pilit yung pagkakalagay ng set na yun or yung location na yun. So yun ang napuna ako doon sa trailer, but everything was very very good, especially sa mga artista. Yung artista ang nagdala ng buong trailer na yun, and I hope sila rin yung magdadala ng buong serye, kasi ang gagaling na artista. From the supporting, Gardo, sino pa? Sid, diba? Ang gagaling ng mga artista yan. Then, dun sa tatlong bida, si Ren Escanio, Sara Lapati, saka Kiko Estrada. Kay Sara lang ako medyo hindi believe when it comes to acting, kasi I've seen her in the past dun sa GMA, and I could say na si Sara is one of the few products ng Starstruck na talagang hindi ganun ako kabilib sa acting, diba? Alongside with Alger Abrenica, diba? Ren, hindi ko siya kilala. I have no idea. So sorry. Sorry kung may fans si Ren Escanio. I don't know her. So wala akong idea. Pero doon sa pinakita niya doon sa TV, well, she can act. Pero I don't know how deep yung acting niya. Si Kiko is definitely magaling si Kiko. Actually, pinanghihinayangan ko si Kiko when he left GMA. Kasi when he was still in GMA, he's been doing some beat roles and supporting roles, and nakita ko naman na magaling siyang artista. I heard, if I'm not mistaken, anak siya ni Gary Estrada at Bernadette Allison. Please correct me if I'm wrong. Bernadette Allison and Gary Estrada. So, magaling na siya doon, and I was really nang hinayang nung umalis siya, because hindi binigyan ng GMA ng project itong artista na to, na ang galing, may tsura, diba? May tsura, magaling umakting, tapos hindi nabigyan ng mga lead roles. Kadalasan yung supporting in roles lang napupunta sa kanya, and yung mga nakasabay niya dati na talent ni Kuya James, si Chuck Roberto, si Sanya Lopez, sino pa? Ken Chan, ngayon mga malalaking artista na ng GMA, pero siya na left behind, diba? So I don't know. Parang palakasan natin sa GMA. Question lang yun, may palakasan ba sa GMA? Kaya yung mga magagaling na artista hindi nabibigyan break. Honestly, hindi lang si Kiko yung napanghinayang ko na hindi nabigyan ng break ng GMA, pero may mga artista rin na, well, ngayon hindi rin nabigyan ng break nung umalis sila sa GMA, diba? So yun, so happy that Viva gave him this opportunity na ma-showcase yung galing niya sa pag-acting, and fortunately, I hope na sa project ito will help him boost his career, diba, as an actor, diba? Kasi nakapanghinayang tong si Kiko Estrada, kasi ang galing-galing, diba? So I hope sana malakbasan niyo yung kasikatan ng tatay niya noon, si Gary Estrada, diba? Huwag lang siya sumunod sa yabak ng lolo niya. Alam niyo na yun, kung kilala niyo yung lolo niya. Pero I don't think so na papunta siya doon sa karir ng lolo niya, kasi naman uso na ngayon ganyan. So yun, so I'm happy for Kiko Estrada for this project na for the first time, diba sabi doon sa trailer na first major project na in a lead role. So yun, congrats. And yun nga lang, medyo alanganin kasi yung show is papalabas to sa TV5 na we know it has a problem with signals, it has a problem with frequency, and yun ang reason kung bakit hindi masuportahan ng masyado ng tao. And yun lang, so yun lang yung worries ko about the series, baka hindi masuportahan, parang
big project na niya to, and then hindi rin mabigyan ng support because matatapat siya sa mga malaking shows ng GMA, di ba? And I have no idea kung pang hapon siya or pang gabi, prime time. Kung pang hapon, kasi maraming pang hapon na tinanggal na, and mostly reruns na lang yung napapunit natin sa TV5 yung pang hapon nila. Reruns ng mga old serye ng ABS. Kung sa gabi naman, ang narinig kong matatanggal na is yung serye ng ni Bel Mariana sa ni Danny Pangilinan, yung Can't Buy Me Love. So, I don't know kung which kasi hindi naman pinakita dito yung kung anong time slot siya ipapalabas, pero it will be released on April 8. So, mga quiz, mga guys, mga atheist pala, kung fans kayo ni Kiko Estrada, please support him with his first leading role, itong Lumot Ka sa Lupa, isang TV adaptation ng comic serie ni Carlos, comic serie, TV movie ni Carlo J. Capra. So, there you go. Kung nagustuhan nyo yung trailer, mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan nyo naman binigay ko opinion and reaction sa trailer, mag-comment kayo sa baba, ibabasahin ko lahat ng mga comments nyo, and I will try to interact with you guys para naman maganda yung usapan, diba? Palitan ng kuro-kuro at opinion. So, iwas lang ng bashing, diba? Huwag tayong mabash sa in personal matter, in personal level, diba? We focus on the topic, on the trailer, diba? So, there you go. So, kung nagustuhan nyo man yun, say, mag-like kayo. Okay? So, before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels, The Alan Ski Show, The Alan Ski Show, ang pinutara dyan, Proudly Bro Vlogs, Intimate ng People Princess. Maraming salamat. Have a nice day, and bye-bye.